Magandang tanghali sa lahat na mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa hapong ito ay pag-usapan natin ito tungkol sa sistema ng ating gobyerno, sapagkat nakita natin talagang yung sitwasyon natin ngayon dito sa under sa 1987 Constitution ay hindi na talaga maganda. At ang nag-enjoy rito ay ang mga malalakas na tao, mga ma-influensya katulad ng mga oligarko at saka itong mga membro ng pamilya, dynasty. At ang mga politiko, alam nyo na yung ating kultura ay may utang na loob tayo. So itong ating institusyon talagang kinokontrol nila sa pamagitan ng patronage. Ano itong patronage, mga kababayan? Ito ay isang pagbibigay ng sukli doon sa mga utang nila o utang na loob na nagbibigay sa kanila sa mga politiko. So hanggang katapusan ng mundo, pag ganito ang ating sistema, hindi na may correct itong ganitong mga sistema na pag nakautang tayo ng utang na loob ay hindi na natin pwede ihiwalay ang ating sarili. Kahit ano pang klaseng tao ang ating sinusuportahan, mali o kriminal, kung ano-anong klaseng characters ang ating sinusuportahan, kung ito ay nagbibigay sa atin ng tulong, at hindi na natin alintana ang mga kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating mga henerasyon. Pagkat sila ay apektado, hindi sa atin. Dahil kung tayo, hindi naman tayo maapektuhan dahil paano tayo maapektuhan? Ilan na lang ang oras natin dito sa mundo upang tayo lilisa na rin dahil sa edad natin. At yung mga kabataan ngayon, aabot pa yan ng ilang mga henerasyon. So sila apektado rito, mga kababayan. Tanungin muna natin ang sarili natin, bakit anong nangyari dito sa atin ngayon? At mayroong nahati ng Pilipinas sa dalawa. Hindi pa ito nangyari. Noon, mayroong talagang ganyan. At mayroong kalaban dito, posisyon. Natural yun sa isang political structure, may talaga check and balance. Pero hindi katulad nitong nangyari ngayon, dahil talagang itong mga pro Duterte talagang talagang nandoon na yan sa hanggang buto na ang kanilang at nawawala na rin sila ng mga tamang katwiran. At dito rin sa mga Marcos, ganun din itong mga loyalists, sapagkat nakikinabang din sila rito. So alam naman natin yung Marcos loyalists nandyan habang pagkatapos ng 1986 na revolution kay Cory Aquino, nawala yung loyalists. Pero hindi ibig sabihin na wala na sila, pero nandyan. Dahil ang Region 1, 2, 3 talagang kahit anong mangyari, ulan, init, nasa Ilocano yan. Ilan lang siguro ang mga Ilocano na ayaw sa mga Marcos. Mayroon naman nakikita natin dyan. Pero 99% talagang mga Ilocano ay talaga pro Marcos yan. Kay Apo Lakay ang tawag nila dyan. So nandyan. At dito naman nagka-create na rin tayo rito sa Mindanao. Nandito na yung ating Duterte, mga tinawag na DDS. So itong mga DDS na ito, yung mga original na DDS lang, huwag yung mga DDS dyan na sumasakay lang. Dahil yung mga tunay na DDS, yung mga original ay taga Davao at taga Mindanao, nagsusulong dito sa federalism at nagsusulong at ina-appreciate nila yung the way na paano i-handle ang peace and order, itong bakal na kamay. Kaya humantong tuloy ang ating president, former president, nandoon sa Hague, doon siya dinala. Kaya nakakalungkot din at nasugal na yung sarili niya. Pero yung mga ibang issues sa kanya, tinitingnan pa rin natin at para may balanse natin. Kasi sinasabi natin na hindi naman tayong katulad nitong mga Ibaryan na itong mga hanggang buto, sagad hanggang buto yung kanilang pag-idolize dito. Hindi.
Kasi gusto rin natin mapaayos yung ating sarili, pati yung mga kinabukasan ng ating mga anak. So, saan tayo nagkamali? Dito sa sistema kasi. Huwag na lang natin sisihin si Digong, huwag na natin sisihin si Sara. Sapagkat kung titingnan natin, talaga dyan nagmula ang kanilang ang mali. So, ang gusto natin mangyari ay palitan itong 1987 Constitution natin dito kay Cory, sapagkat ito ay nagdadala ng kamalasan dito sa atin. Biro mo itong sistema ng gobyerno ito, bulok na institusyon na ito, napakabulok na institusyon. Biro mo, kontrolado ka na ng mga oligarko at yung mga dynasty, at hindi tayo mahiwalay sa kanila dahil pagka pahirap tayo ay humahanap tayo ng masasandalan. Ngayon, sino yung pwede natin takbuhan? Yung mga politiko. Yung mga oligarko, mga politikong oligarko, yun ang matakbuhan natin. So, bibigyan tayo ng tulong. Pag nabigyan ka ng tulong, siyempre, yung ating kultura ay may utang na loob tayo. Dapat manatili tayo doon sa nagbibigay sa atin ng tulong. At yun ang sambahin natin sapagkat nakatulong sa atin. Ito'y tinatawag ng patronage. So, itong patronage na ito, hindi na ito matatanggal sa atin. Pero maaaring ito makontrol pag napalitan itong ating gobyerno sapagkat hindi na maghari itong dalawang kuwan na ito. Itong dalawang power na ito, itong oligarchs at saka itong dynasty. So, maganda sana ito kung maganda ang pagpapatakbo, pero hindi na dahil nga dito sa ating behavior bilang isang Pilipino, ating kultura na ito na at sagad na sa ating buto ito. At ang maaari dito ay disiplina. Kaya nga doon sa panahon ni Presidente Marcos, yung tatay, alam mo yung slogan niya, ang ikakaunlad ng ating bayan ay disiplina ang ating kailangan. Natupad yun, disiplina. At sa mga cities natin, maayos naman ang buhay. Wala namang abuso. Walang mga sundalo nag-aabuso dyan sa city. Yung abuso nandoon sa battlefield dito sa Mindanao. Kami, dito sa Mindanao, talaga kami ang natamaan dito dahil mga pinadadalang mga sundalo rito ay mga abusado. Katulad, ako ay pumasok sa sundalo in 1973. Pumasok ako sa sundalo. Kami unang recruit sa mga gera ng sundalo. Gera dito sa Mindanao, kami unang recruit. Kaya napasaba kami tuloy sa gera. Ang kalaban natin ay kapwa natin Pilipino. At nakakaawa yung pag nakita mo, yung pinagbabaril dyan ay mga Pilipino, mga kaibigan mo at kakwentuhan mo. Wala tayong magawa dahil ang mga kuwan natin galing din sa Luzon. At wala silang alam kung ano yung mga kuwan dito, yung mga relationship between the Christians and the Muslim dito sa Mindanao. Maganda naman yung aming kuwan, relationship. Pero hindi mo talaga maiwasan because of the land grabbing, because of the pag-aagawan ng lupa. Nagkakaroon ng hindi kaunawaan dito, lalong-lalo na rito sa pinagmulan ng conflict dito sa Mindanao, itong black shirt, between black shirt and Ilaga. Dahil mayroon ng mga pang-abuso doon sa bawat inaabuso na, inaatake na ng ating mga Muslim brothers na mga armed group nila, yung black shirt. Sapagkat yung mga Ilonggo naman galing dito sa Negros, pagbaba nila rito sa Mindanao, kung saan na sila nagsettle at saka kinuha na rin nila yung mga lupain. Sapagkat wala kung tutusin talagang sa gobyerno yun, dahil wala namang nagmamay-ari ng lupa na walang kaukulang papeles. Yung mga Muslim hindi naman nagpapapilis yan eh. So, yun, at kinukultivate nila yung mga lupain ng mga Muslim. Lumagpas na rin sila sa mga boundary dito sa may bandang Esperanza, kaya nagkagulo.
kagulo ang Mindanao at pinagmarsyalo noon ni Presidente Marcos itong Cotabato at nagkagulo na rin dyan sa Maynila sa mga rally-rally at yun nga kanilang pinaplano talagang marsyalo na full blast marsyalo, kaya natupad yun. Nandyan si Enrile, siya yung isa yan sa arkitekto ng marsyalo. So balikan natin kung bakit gusto natin maiba at maiba na ang sistema ng ating gobyerno, sapagkat hindi maganda itong mga panat natin ngayon, yung form of government. Dapat mapalitan ito at may counting control at hindi na magkakaroon ng bangayan dahil may separation of powers na. May separation of powers na between the regional state at saka itong national, itong federal government. So, kung federal yung ating i-adapt at kung parliamentary naman, lahat naman ng mga mag-elect lang tayo ng mag-elect lang tayo ng mga regional natin, mag-elect tayo ng regional representative natin, ipadala dyan doon sa parliament na tinatawag na assemblyman. Kung matanda natin yung form of government noong 1973, assemblyman yung nag-i-elect tayo ng mga representative natin dito sa mga distrito natin, dito sa ating region. So nag-elect tayo ng mga assemblyman natin, padala natin doon sa parliament, doon sa General Assembly. So sila mag-elect ng ating prime minister doon, yung head of state natin. So kaya nga lahat doon mga members ng cabinet ay nagiging nagiging prime ministers doon sa mga respective government branches, mga minister na, tulad ng Department of Energy, hindi na yung department, Ministry of Energy na, Ministry of Energy, at saka Ministry of Interior and Local Government. Puro ministers ang hawak noon, wala nang mga secretary. Kasi hindi na bureaucratic. So maganda yun, maganda kung sa dito isahin natin kung federal ba yung gusto natin o gusto natin ng parliamentary system of government. Pinag-usapan natin ngayon yung parliamentary sapagkat meron tayong na experience ito sa parliamentary form of government nung during the time ni Presidente Marcos in 1973, and it was it was abolished in 1987 Constitution. Sapagkat hindi pwedeng i-adapt ni Cory Aquino dahil hindi naman siya nanalo sa eleksyon through revolution. So dapat may bagong gobyerno. So nag-create sila ng sarili nilang gobyerno, form of government. So yun, at na marathon within 3 to 4 months yata yun ang pagkakaalam ko, nagkaroon na tayo ng konstitusyon. So yun, ang mga constitutionalist, buhay pa yung iba rito. So maganda sana itong sa simula maganda yung itong 1987 constitution, itong presidential or democratic system of government. Maganda sana sa simula, pero naabuso na dahil nandito pumasok na itong mga oligarko, pumasok na rin itong mga puro mga kamag-anak na. So at nagiging corrupt na. So dapat palitan na natin itong ating sistema o parang may sarili na tayong control sa ating region. Katulad nung nangyari nung 1973, maayos ang gobyerno natin. Slogan nga ni Presidente Marcos, ang sinasabi niya, sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Totoo yun. At nung panahon na yun, talagang may disiplina. Dito sa city, dito sa urban areas, talagang maayos ang buhay. Yun lang sa mga field areas, talagang talamak doon ng abuso. Kaya nagkakaroon ng dumami ang NPA doon sa kabundukan dahil dito sa mga pag-aabuso ng mga sundalo, dahil hindi na nakikita dito sa taas ng Department of National Defense, hindi na nakita ni Enrile, hindi na nakita noon ng Chief of Staff noon panahon noon ay si General Espino.
mayroon pa yung sumunod kay General Espino, marami yun ang sumunod sa kanya. So, yun ang nangyari sa atin sa 1973 Constitution. Maganda sana ang pamalakad, pero yun na nga, dahil sa discontented ng mga tao sa hindi sa governance, ang pagka-diskontento sa mga tao ay tungkol dito sa issue ng corruption, sa cronyism, at saka dito sa panatili ni Presidente Marcos for 20 years. Gusto na talagang palitan. At nag-react na rin ang US. Sinasabi niya kay Presidente Marcos dahil nakita niya talagang hindi nakapabol talaga si Presidente Marcos, at alam din naman ng US na may double yun. Double si Presidente Marcos. Mayroong double si Presidente Marcos. Kung minsan pagka pumupunta yun na ayaw niyang pumupunta, pinapadala na yung double niya. Taga Negros yun, si Alex Cubenco yata yun. Cubenca o Cubenco, yun ang yun ang kadouble niya. Parang Marcos din at magsasalita, pinapractice at kuhang-kuha yung mga kaboses ni Presidente Marcos, katulad ni Pomoceno, yung great anong tawag doon, yung impersonator. So yun ang mga nangyayari noong 1973 parliamentary system of government. Maganda. So ikumpara natin dito, at yun naman sa during the time of President Duterte campaign noong 2016. Ang platform naman natin noon ay ang federalism. So federalism, yun ang kinakampanya natin throughout dito sa buong bansa, sa kasalukulukan na yun ang kinakampanya natin, yung federalism. Pinapaliwanag natin sa kanila na gusto natin itong klaseng gobyerno. Pero na failure tayo dahil nang umupo na si Presidente Duterte, nakalimutan na. At ang inatupag ito nga drugs, EJK. Itong extrajudicial killing. Hindi naman natin may pagkaila yung extrajudicial killing, sapagkat marami talagang nawala ng buhay. Ikumpara mo naman, ito sinasabi lang natin katotohanan at mayroon tayong mga analysis dito na maibigay natin kung ito ay katotohanan lamang ang sinasabi natin, hindi paninira. Sapagkat ako mismo ay nakasaksi at tayo naman at buong kaluluwa natin talaga sinuporta natin kay Presidente Duterte. Kaya yung EJK talagang totoo yun, mayroon yan. At extrajudicial killing, hindi na niya nakikita yun. At basta na lang yung policy, binibigyan niya sa mga pulis, tinatakot ang mga pulis, na pagka hindi kayo gumawa ng ganito, at aalisin ko kayo. Gano'ng katindi yung ni Presidente Duterte noon sa 2016. At hinabol pa natin yon siya sa pag-upo niya rito. Pag-upo niya bilang isang presidente, pag-upo niya, tumakbo na tayo ron sa Manila. Nag-create tayo nag-organize tayo ng revolutionary government. So marami yung mga grupo ron, tipon-tipon. Nandun si Nelo Tayag, nandun si Miswari, nandun yung artista. Ano yan? Kalimutan ko yung artista. Hanggang ngayon yan, aktibo. At marami mga sumuporta doon sa revolutionary government. Pero ano nangyari? Ay nireject ni Presidente Duterte. So sana siya pa ngayon ang tuloy-tuloy pa rin siya, dahil baka hindi pa kung naiba ang ating federalismo, sapagkat mag-elect tayo ulit ng panibagong presidente under sa federalism. So qualified naman siya. So kaya nga on the last part of his term, dapat yun na, panahon na, nandun na tayo nag-create, pero wala dahil sinasabi niya, kaya nga hindi na tayo bumilib dahil sinasabi niya para sa bansa. Na it turned out
nireject niya yung bagong crafted constitution ng Justice Puno at ni Senator Pimentel dahil mayroong isang provision na ayaw niya, yung anti-dynasty. So hindi siya hindi natin sinasabi na para sa bansa. He could not sacrifice with his family's career na pampolitika. So self-interest pa rin. So yun ang kuha natin, yun ang hindi lang analysis, that is the facts. Kasi isa tayo doon, mga kababayan. Kaya nga, ito ang nangyari ngayon, papalitan sana ni Juan, spearheaded by Romualdez, itong ating konstitusyon into parliamentary or either in the federalism. Hindi natin alam yun kasi PI yun eh. Ano yung PI? People's Initiative. Anong People's Initiative? Siyempre papalitan yung ating konstitusyon. Wala nang constitutional convention, wala nang constitutional assembly, diretso na sapagkat yung PI ay initiative na ng Pilipino yun. Hindi na magdadaan sa process ng ito sa dalawang process na ito sa Constitutional Convention or Constitutional Assembly. Hindi na rin tayo automatic na yun, hindi na rin tayo makonsulta rito sa ibaba, automatic na yun. So yun sana ang mangyari nung panahon na pag napalitan ng ating konstitusyon. It no longer 1987 Constitution o hindi ba federal? Sapagkat ang pagkaalam natin, talagang federal eh. Federal talaga. Ito yung kinakampanya at saka yung ginamit ni Presidente Marcos, Bongbong Marcos na kanyang political party ay yung itong federal. Pero maaari din yung parliamentary sapagkat yung parliamentary system of government, yun ang kanilang gobyerno. Yun ang kanilang partido. Yun din ang kanilang dating form of government. So, yun ang nangkuhan sa atin, nangyari dito sa ating bansa. Ngayon, balikan natin itong impeachment. Itong impeachment, alam natin ang layunin nito is just to cripple Vice President Sara Duterte. Ito lang sa totoo lang, it is honestly, ang pagkuhan dito, ang layunin dito, 50-50 ito eh. 50% ang layunin dito is to know what is the truth behind dito sa mga accusation nito. And the 50%, ang layunin nito is to cripple VP Sara na hindi na siya makapag-kandidato sa 2028. Yun naman ang kwan dyan eh, layunin, 50-50 lang. Binibigyan natin ng 50% dito, 50% doon. Kasi hindi mo maiwasan yun eh. Yun naman talaga ang layunin nitong impeachment eh. Pero tingnan natin, pagbigyan natin ng konsiderasyon na pwede siyang kumandidato sa 2028. Eh kung nanalo, wala tayo. Pero kung nanalo siya, malaking problema. Bakit? Nandito yung loyalist. Hihilahin na naman siya, marami dyan. At alam mo ba yung mga membro rito ngayon, napaka matindi, mga malalaking kuwan din, mga constitutionalist, mayroong mga maraming member ng ating society na napakagaling nandyan sa kay Bongbong Marcos. Anong gagawin yan? Pag kukunin Sara, puro accusation, puro impeachment ulit. So, kaya alisin muna natin itong balakid upang malibre natin ang at sabihin natin, huwag naman ninyong i-convict si Sara dahil bigyan mo natin ng chance kasi ang tao magbabago naman. Kasi ngayon, ang nakikita kasi natin kay Sara, parang nawawalan na siya ng balanse. Sa totoo lang, kung obserbahan natin si Sara, sino ba naman hindi matataranta? Siyempre, ikaw naman, mawawalan ka talaga ng balanse, sarili mo. Kabi-kabila yung natatanggap mong charges, may impeachment pa,
nanganganib ka pang makulong doon sa ICC, nanganganib ka pang makulong dito sa ating korte. So, nakakaawa naman yung Ali. Ba't naman natin gaganunin? Nakulong na nga yung tatay. So, pabayaan na natin muna. Huwag na natin silang habulin. Kaya, mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Yung talagang gusto natin ay talagang mapayos yung bansa. Magkakaisa tayo. Huwag na tayong mag-abangayan. Huwag na tayong mayroong mga buhay na nawala dahil lang dyan sa pagbangayan na yan So mga kababayan, bukas talakayin natin ang parliamentary system of government, maayos and full features and the structures of the parliamentary system. Ito yung pag-usapan natin upang maliwanagan ang lahat ng mga Pilipino kung ano ba itong parliamentary system, kung ano ba itong federal system of government. So bukas mga kababayan, at the same time ito talakayin natin itong parliamentary, the full features and the structures of the parliamentary system of the government. So maraming salamat sa inyo lahat.